isang user account. So, Windows U, then Accounts, Family and Others, then Add. A few moments later. So, dito kapag mag-fill up ka, pwede mo na siya lagyan ng password. Nasa sa'yo naman yun. So, tapos na siya mag-fill up. Now, tingnan naman natin kung nasa standard user account siya. So, confirm. Tignan naman natin kung nagawa siya. So, Windows L. So, ayan. Nagawa siya. So, para ma-open mo na siya completely, accept mo lang yun. And yan. May account ka na. Now, gawa naman tayo ng folder na ma-access ng kabilang account. So, new folder. Rename yung folder. Then, lagyan mo lang siya ng kahit na anong document. Pwedeng Word or PDF para matry. Tapos, ilagay natin yung document dito sa folder na ginawa natin kanina. Para ma-access siya sa kabilang user, right-click mo lang yung folder, Properties, Security, tapos Add. Tapos lagay mo lang yung name ng user na ginawa mo. Then, okay. Now, check natin if yung ginawa nating folder is nandito sa kabilang user. If hindi mo siya mahanap, isi-search mo lang dyan sa baba. So, ayan. Nandito yung nagawa natin. So, try natin buksan yung document. I-drag muna natin siya sa labas. So, as you can see, sa account natin is read-only lang siya. Now, balik tayo dun sa administrator account. I-try naman natin i-encrypt yung ating document. So, right-click, Properties, Advanced, then sa ilalim, makikita kang encryption. So, encrypt. Check natin sa kabila if na-encrypt siya. So, as you can see, nakalock yung document natin. Hindi natin siya ma-open without the administrator permission. Napunta tayo sa kabilang account para i-modify natin yung folder natin para without permission ni administrators ma-open natin siya. So, right-click mo lang yung folder, then Properties, tapos ay dun sa Security. Tapos, hanapin mo lang yung name, pindutin mo, then Edit, tapos pindutin mo yung Modify dun sa baba. Tignan natin if na-apply yung ginawa natin sa kabilang user. So, ayan. Na-delete natin siya without the administrator permission. So, now naman, isa-sign out na natin yung account natin or i-remove na natin siya dun sa PC. So, open mo lang yung student account muna. Then, punta ka dun sa Windows. Makikita mo yung account mo dun and isa-sign out mo siya. So, ayan. Na-sign out na siya. Now, para naman matanggal siya sa mismong lock screen, i-delete na natin siya. So, Windows U lang ulit. Then, account. So, ayan. Click mo lang yung account na nagawa natin. Then, remove. Tignan natin if nawala na yung account sa lock screen. So, ayan. Now naman, tatanggalin natin yung password na sinet natin kanina if nag-set kayo. So, yung pagsiset ng password is yung parang kanina lang sa pag-fill up ng name. Nandun na yung password sa ilalim. Now, Windows U ulit. Tapos, account. And under sa account, hanapin mo lang yung sign-in option. Then, yung password. Pindutin mo lang yung change. Then, lagyan mo lang yung old password mo. After nun, huwag kang maglagay ng kahit na ano. Left mo lang siya na walang laman.
check natin if nawala na yung password. Ayan.